Buong Visayas hanggang Palawan naapektuhan ngayon ng remnants at surface trap ni 99W. Nagaya ng naunang report ko sa naunang Genesis Forecast Analysis since May 1, 2025. Southern Luzon, kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila, nakakaranas na ng medyo overcast at gloomy bunsod ng surface trap na dala ni 99W na nasa at least 10% naman at to 20% maapektuhan ni low pressure area 99W. Expected ang mga localized thunderstorms kasama na ang bahagi ng Metro Manila. Pero dahil nalalabi ng extreme Northern Luzon, katamtaman at paaraw pa rin ang panahon. Isang malakas na magnitude 7.4 kahapon na mataan sa Drake Passage sa pinaka-Southern America. Tsunami warning na una ko nang sinabi na hindi makaapekto sa bansa. Ano ang dahilan? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 3, 2025. Ang oras sa ating boss ay may maga, alas 10:33 na o 34 na ng umaga. Bagamat medyo humid pa rin dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa may Central Luzon at Extreme Northern Luzon, ay medyo makakaramdam tayo ng bahagyang pagbaba ng sobrang init ng ating humid at alinsangan dahil nagkakaroon tayo ng umiiral na ngayon na overcast at medyo haze dahil sa lumalapit na po at bumapasok na yung 10% to 20% nga po. Ayon sa ating naunang report Genesis ng May 1 na maapektuhan pa rin ang bahagi ng Metro Manila. Pero around 10 to 20% lamang na maapektuhan kahit na hindi maging ganap na bagyo itong si 99W. Ano ba yung maapektuhan niya? Halimbawa, kung nanatili siyang low pressure area, yung dalang ulan nito na sa area na within 300 km range o radius nga po, base sa Genesis ay maaapektuhan ng mga lugar na dadaanan nito. So kahit hindi siya maging bagyo, may mga posibilidad na retain siya as low pressure area o invest lamang, pero maaring magdala ito ng malawakang ulan sa area na dadaanan according sa forecast Genesis, which is nangyayari na nga po mula pa kahapon at kagabi. At dahil sa pumasok na yung Genesis forecast natin na 50% sa may bandang Central Visayas at kahapon na una nga pong nararamdaman yan ng mga taga-Eastern Visayas at Surigao region kahapon. So nagdulot yan ang mga pagbaha at lumalabas na yan ngayon sa mga bali-balita. So hindi po tayo nagkamali ng analysis at tama rin ang naging forecast Genesis ng ECMWF. So medyo napabilib ako sa forecast ng ECMWF. Meron silang mga senaryo na kahit hindi maging bagyo ang isang low pressure area o invest, pero yung consideration na yung magiging dala pa rin ng LPA niya ito na mga pag-ulan ay malaki pa ring factor dahil yan sa pinaka-Genesis forecast nila na maapektuhan yung area niyan kahit hindi maging ganap na bagyo o aktibong LPA ang isang invest. At nangyari nga po ang malawakang pag-ulan at nagdulot pa rin ito ng malawakang pagbaha. So hindi po tayo nagkamali ng analysis dyan since May 1 pa nga po. At tamang-tama, within 72-hour period nga ay pumasok yung mga forecasts na yan. So sa mga kababayan natin na sumabaybay sa inyong lingkod since May 1 ay at least nakapaghanda agad kayo at sa ating mga local government officials natin sa NDRRMC. Hopefully ay nasundan ninyo nung last May 1 ang ating panawagan na mapaghandaan yung posibleng pagbaha, lalo na sa may bandang Central Visayas at inaasahan niyan hanggang Palawan na tatawid itong surface trap nitong C99W. So naging malayo doon sa pinaka-Genesis ni Pag-asa. Kung makikita niyo, iba ang direksyon ng Genesis nila. Sabagay, tropical cyclone forecast ni Pag-asa yan. Hindi po kasi yan maituturing na Genesis. So pag sinabi kasing Genesis, mapa low pressure area man yan o activong low pressure area, yung Genesis na maaring daanan ng isang low pressure ay mga areas na dadaanan at maapektuhang lugar. So sa ating Doppler radar imagery courtesy of Pag-asa, silipin natin na mataas na po yung water vapor, umaabot na ng at least 20 to 30%, lalo na sa may bandang Aurora region, Polillo at ilang parte ng Camarines Norte,
ingat po dahil asahan ng mga localized thunderstorms at mga posibilidad pa rin na malawakang pagbabaha dyan at may pagkidlat at pagkulog. So ingat na lamang po mga folks. At makikita natin dito sa ating malawakang Doppler radar image ay malawakang ulan na rin ang nararanasan ng mga taga Palawan. Yan, lalo na dyan sa area ng Puerto Princesa. At dyan sa bandang El Nido ay nakakaranas na rin sila ng moderate and heavy rain showers kabilang nasa paligid sa kanlurang bahagi ng west portions ng Visayas. At sa yung tumatawid na yan na portion ng surface trap na dala ni 99W, nagdulot yan ng malawakang pag-ulan sa buong bahagi ng Visayas area. At kasalukuyan ay medyo tumatawid na nga po dito sa may bandang Eastern at Central Visayas, yung pinaka-sentro ni 99W. At yung outer rain band niya ay umaabot na nga po sa Palawan na kasalukuyan nga pong nagdudulot ng heavy rain showers. Apektado na rin ang bandang Southern Luzon. Kung maalala ninyo sa pinaka-Genesis forecast natin, at least mga nasa 30% apektuhan yan ang Southern Luzon, kabilang na ang Bicol region. So expected na uulan din kayo dyan, kabilang na ang bandang Calabarzon area, at bandang 10 to 20% naman sa bandang area ng bandang dyan sa may bandang Laguna, kasama na ang Cavite at Metro Manila ngayong araw. Expected dyan hanggang bukas po yan dahil within 72 hours po kasi ang naka-forecast sa Genesis gaya ni 99W. At dahil nga po dyan ay malawakang ulan, ingat pa rin po sa mga posibleng mga flash floods pa rin at may mga kasamang localized thunderstorms na iiral. Dahil tuloy-tuloy pa rin po yung easterlies na naghahalo dyan. Kaya asahan ang mga localized thunderstorms na base sa ating lightning detection system ay i-refresh po natin yung website. Yan. Ay at least nasa total of 48 lightning strikes ang nadedetect ngayon at nagkakaroon ngayon ng malawakang pagkulog at pagkidlat sa may bandang Mimaropa area. Ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Occidental at Oriental Mindoro, Culion, Palawan, El Nido, hanggang dyan sa may bandang area dyan sa Palawan, dyan sa baba, boundary ng Puerto Princesa area. At yung mga isla dyan na kung saan mamahalin ang mga resort, nakakaranas kayo ngayon ng mga malawakang pag-ulan na may kasamang pagkulod at pagkidlat. Sa Silangang Visayas naman, ang bandang Lawag, Northern Samar, ay nakakaranas din ng malawakang pag-ulan pa rin na may pagkidlat at pagkulog. Sa Luzon naman, gaya na ating sinabi kahapon pa, ang bandang Aurora region, nakakaranas pa rin ng pagkulog at pagkidlat. At sa may bandang extreme northeastern Luzon, bunsod pa rin ng maaring, may mga dulo pa rin ng frontal system dyan na nagpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Batanes Group of Islands. Pero ang nalalabi ng buong Central Luzon at extreme northern Luzon, lalo na sa kanluran, patuloy pa rin kayo na maaliwalas at maalinsangan na panahon pa rin, tuloy-tuloy yan. Mula sa ating heavy rain warning na nakataas ngayon sa ating data feed, ang Visayas area, so nabanggit na natin ang buong bahagi ng Visayas area, nakataas na sa warning hazard at yellow warning hazard ang bandang Palawan. Kasama na buong El Nido niyan, linapakan hanggang magsaysay na yan. Kitang-kita naman sa Doppler radar imagery natin na pinakita kanina. Kasama ang Puerto Princesa at asahan ang mga flash floods po dahil nga po sa malawakang pag-ulan dyan. So, pasok na po sa pinaka-rainfall o heavy rainfall advisory mula sa data feed din niya ni Pag-asa. Expected at pinag-iingat po ang lahat. The rest ng Visayas area, as of 9:53 AM ngayon, ay nakataas pa rin ang thunderstorm advisory sa buong bahagi pa rin ng Visayas area. So, Mapamimaropa man yan, Central Visayas, hanggang Eastern Samar ay expected 1 to 2 hours na maapektuhan ng area na yan. At ganyan din ang lumalabas sa Genesis report natin since noong May 1 pa po. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan. So medyo naglalaro po ang tindi ng aming init sa Caloocan. So hopefully medyo mas bumaba yan. Para naman hindi kami makaranas na naman ng grabing alinsangan na lumagpas ng 36 degrees Celsius kahapon. Sa lowest temperature na itala ng aking weather station, kininang 5:12 AM, nakapagtala kami ng lowest o almost stationary lowest of 27.7 degrees Celsius. At sa pinaka-highest naman sa amin sa Caloocan, kahapon 36.5 degrees Celsius, ang grabing init sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon at 2:13 PM nag-maximize. So, ibig sabihin natin ay umabot ng 52.4 degrees Celsius ang naging init pandaman namin sa Caloocan kahapon. Pinakamataas na ito ngayong month of May. Naungusan pa niya yung huling highest sa heat index namin nung isang araw na 51 degrees Celsius.
pumalo pa kahapon sa 52.4 degrees Celsius. So unexpected pa, mas mataas pa pala ang aasahan naming heat index sa Caloocan for the month of May. So nagulat na lang tayo tumaas ito ng ganong kataas. Kaya lang pinakamataas pa rin sa amin ay 36.5 degrees Celsius, which is hindi pa rin umabot sa di gaya nung last April na umabot ng 37 degrees Celsius noong April 25 nga po last month. Samantala, ang magiging forecast ng ating heat index ngayong araw, well, sa amin sa Caloocan, as of 10:21 AM ay nakapagtala na kami ng 45 degrees Celsius danger level na kagad sa Caloocan. So tingnan natin na mag-load yung bagong init factor forecast natin. Expected 44 degrees Celsius ang aming forecast. So pasok pa rin sa danger status at accurate naman. At inaasahan daw ang forecast magma-maximum sa 45 degrees Celsius hanggang nitong mamayang tanghali, 12 o'clock PM po yan. So tingnan natin kung lalagpasan yan dahil lagi namang mas sumataas pagdating sa actual reading ng aming heat index. Pero expected daw sa forecast hanggang 45 degrees Celsius daw ang pinakamataas na heat index namin sa Caloocan. Yan. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, magiging heat index dahil nagkakaroon tayo ng overcast and gloomy ngayon. Unahin natin ang Lawag, Ilocos Norte. Expected heat index sa inyo dyan 41 degrees Celsius. Extreme caution pa rin. Inaasahang aabot sa pinakamataas na 43 degrees Celsius daw mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. So, mainit pa rin sa inyo dyan. At pagdating sa may bandang Tugigaraw naman, kung saan medyo nagkakaroon ng localized thunderstorms dyan, pero mataas pa rin ang heat index sa inyo dyan. Base sa forecast, 42 degrees Celsius ang highest. At aabot pa raw yan sa napakataas na 46 degrees Celsius, starting mamayang 1 hanggang 1 to 2 o'clock PM po yan mamayang hapon. So grabe pa rin na magiging init niyo dyan despite na may mga localized thunderstorms forecast. Sa Santiago naman, sa may Isabela, inaasahan 41 degrees Celsius ang forecast ninyo dyan ngayong 10 AM at aabot sa pinakamataas 47 degrees Celsius. Grabe pong init ha. Ang ina-expect ninyo heat index dyan mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. 47 degrees daw ang pinaka-maximum heat index ninyo dyan sa Santiago, Isabela. So, mainit pa rin grabe. Sa may bandang Dagupan naman, kung sisilipin natin ang expected heat index forecast, 45 degrees Celsius na ngayon ang expected heat index forecast ninyo dyan ngayon 10 AM at inasang aabot din sa pinakamataas na 47 degrees Celsius mamayang alas 1 o alauna ng hapon po yan. So, wag pa rin masyado magbibilad dahil mataas pa rin ang inyong heat index dyan sa may bandang Dagupan. Sa may bandang Central Luzon naman sa may Tarlac, ang expected forecast ninyo ngayon, 44 degrees Celsius. At inasang aabot daw yan ng grabe, 49 degrees Celsius. Ang magiging heat danger ninyo dyan, mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. 49 degrees Celsius daw ang aabutin ninyong heat index dyan. So, napakataas. Kaya, minom na maraming tubig pa rin dahil grabe ang magiging alinsangan ninyo dyan sa Central Luzon. So, ingat po ha at magdudulot yan ng heat stroke sa ganyang kataas na heat index. Sa may bandang Batangas naman, ang inaasahan ninyong heat index dyan, 44 o 45 degrees Celsius po at aabutin daw hanggang 47 degrees Celsius ngayong 11 o'clock at tuloy-tuloy yan hanggang alas 2 ng hapon. So, mag-ingat din po at mataas pa rin ang heat index ninyo dyan. Pero dahil nagkakaroon ng overcast and gloomy dyan, hopefully bumaba yan ng husto. At dito naman sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro, expected heat index ninyo dyan, 38 degrees Celsius. Mukhang bumaba ang forecast ha. So dahil pumasok yung Genesis forecast, malamang bumaba yung heat index ninyo dyan sa Occidental Mindoro sa San Jose. So pinakamataas na heat index ninyo dyan, 39 degrees Celsius lang. So wala sa 40 degrees Celsius aabutin ngayong maghapon. At starting 11 hanggang alas 3 ng hapon na magre-retain lamang sa 39 degrees Celsius daw ang highest heat index ninyo dyan sa Occidental Mindoro. So, maaaring dulot yan ng magiging maulap at maulan dahil sa may dumatawid nga po yung outer rain band ni 99W ngayon dyan. Kaya nagiging makulimlim ngayon dyan sa may bandang Mindoro at nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, medyo mababa ang magiging temperature na din nyo dyan. Sa may bandang Cebu naman, dahil sa malawakang pag-ulan mula pa kagabi, well, expected, 34 degrees Celsius lang ang pinakamataas ninyo, pero aabutin pa raw ng 37 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alas 2 yan ng hapon. So, wala naman sa 40 degrees Celsius at
Despite na mababa, extreme caution pa rin ang indication. So medyo wag pa rin masyadong magbibilad dahil medyo mataas pa rin ang iyong hot humid dyan at medyo mataas pa rin ang heat index sa inyo dyan. Sa may bandang Mindanao naman, sa may bandang Davao City uli, well, silipin natin, expected heat index ninyo dyan, well, mababa, 32 degrees Celsius ang pinakamataas. So manatiling caution ang inyong heat index maghapon sa Davao. Pero pagsapit yan ng bandang gabi, alas 9, tataas yan ng 34 to 37 degrees Celsius. Yan, starting yan ng bandang kinabukasan na ito sa susunod na araw. So mga next other day pa tataas yung heat index ninyo. So ngayong araw pala ay manatiling mababa lamang. Well, dahil sa nakakaranas kayo ngayon ng malawakang pag-ulan dyan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha mga folks. At sa may Zamboanga Peninsula, nakakaranas din kayo ng mga heavy rain showers ngayon dyan. Kaya ang forecast, napakababa ng heat index ninyo dyan. 29 degrees Celsius lamang at caution lamang tayo. So mukhang malamig ang paligid ninyo dyan. Mababa ang inyong heat index, hindi umaabot. Kaya natiling under caution lamang o almost normal ang heat index sa inyo dyan. So dahil mababa lamang dahil sa malawakang pag-ulan nga po, umiiral ninyo sa inyo dyan sa Mindanao at west portion sa Visayas, ay asahan na mas mababa pong heat index ninyo ngayon dyan sa Mindanao. Pero sa parte pa rin sa amin sa Metro Manila at Central Luzon, patuloy na magiging mataas ang magiging heat index ngayong araw. So bahagya lamang maglalaro yung tinding init natin ngayon. Hopefully, medyo lumapit yung mga kaulapan sa bandang Metro Manila para medyo magiging makulimlim tayo maghapon. Kung itatabi naman natin ang ating PX Extremes in past 24 hours, ang Sangley Point ay nangunguna sa may pinakamataas sa 36.8 degrees Celsius na highest temperature. So, pumapangalawa kami halos dahil 36.5 degrees Celsius sa amin. So, sa Sangley Point, 36.8 degrees Celsius ang highest temperature sa bansa. Pumapangalawa kami sa Caloocan. At sa Baguio naman ay 17.2 degrees Celsius. Almost stationary pa rin ang lowest sa kanila. At sa Davao Airport naman nakaranas sila ng malawakang pag-ulan na 108 mm na total rainfall. Kahapon, nasa 12 mm kaagad ang pumitik sa amin sa Caloocan. Bugso kaagad ng ulan sa amin. Kaya nasa total of 12 mm ang ulan namin ngayong unang ulan yan ng May 2025 kahapon po. So, nasa 12 mm kaagad kami dahil nagkaroon na kami ng mga localized thunderstorms. Expected po yan. At sa ating outside humidity, medyo drier tayo, 65%. So, medyo maganda, medyo good news ng konti. Wag lang tumaas para hindi tumiriple ang ating heat index. Yan, 65%. So, mabilis magpatuyo ngayon. Pero asahan ang mababang atmospheric pressure o medyo mababang atmospheric pressure, 1,009 hectopascals. So maaaring magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms anytime and steady ito since last hour. High tide, low tide status, pa high tide pa lamang tayo, may mahigit 2 hours pa po para mag-maximum high tide. Aabot ba yan sa 1 meter mahigit? Yes, aabot po ng 1.3 meters ang taas niyan mamayang alas 1:10 ng hapon po. Magma-maximum yan sa 1.3 meter yung sea level. So, delikado pong maligo yung mga chikiting natin sa pangpang ng Manila Bay dahil mahigit 1 meter po ang taas niyan. So, ibig sabihin napakalalim po. At yung magiging alon naman ay medyo tataas ng konti. Well, double check po natin gamit ang ating Global Assessment Monitoring for Significant Wave Height. Well, wala tayong data sa isang data pero sa huling frame ng process, data feed di Pag-asa, kalmado naman ang karagatan natin. Yan, ayan. So makikita natin ay wala naman tayong nakikita na malawakang pag-alon. Ayan, kalmado ang karagatan pa rin despite na may dumadaan ditong low pressure remnants, 99W. So ulan lamang ang dala nito. So walang masyadong malawakang alon ang iiral. Ingat na lamang sa gale force winds dahil malakas pa rin ang easterly trade wind natin dyan kahit papaano. So sa space weather natin, patuloy pa rin ang G1 minus storm. Gaya ng ating report, inaasahan pa rin ang tuloy-tuloy na onset at posibleng umabot sa G2 scale. So patuloy pa rin ang 55 degrees geomagnetic latitude. At inaasahan ngayong araw ay aabot daw ng 5.0 geomagnetic field forecast. Pero mababa ang radio blackout at 35% lang daw ang indication. So normal naman
pero bahagyang above normal ang ating solar wind ngayon. Ayan, maabot sa mahigit 576 to 622 km a second. Again, dahil po sa may nakatutok ngayon sa atin unti-unti, yung AR4079 na malaki at mapakamalawak na sunspot na ito, tinututukan ngayon yan ng mga astronomers ngayon. Yan, tinututukan yan dahil baka biglang bumuga yan ng malakas na CME ay baka malaki ang magiging significant impact sa Earth. Sa ngayon, mababa, 38 pa lang yung sunspot number, pero be wary po sa pagtutok nitong 4079 AR. So wala tayong solar X-ray flux at kalmado ang X-ray flux natin so far at proton, pero yung ating geomagnetic field tuloy-tuloy pa rin na naglalaro sa G1 at active geomagnetic field. So 425.0 ang ating magiging geomagnetic field index. So tuloy-tuloy pa rin yung ating magnetosphere distortion dahil pa rin sa tuloy-tuloy na SSR. So yung mga nasa northern hemisphere, medyo mararamdaman po yung distortion ng radio frequency lalo na sa high frequency. Apektado ang bandang katimugan ng lower equatorial zone. Ayan, mas mataas po dyan. So sa may bandang Papua New Guinea, medyo mataas po ang inyong distortion dyan ng total electron content. Hindi masyado sa Pilipinas, halos medyo katamtaman lamang ang maapektuhan. Auroral activity, makikitaan pa rin yan, lalo na sa Antarctica ngayon. Kitang-kita po ngayon ang medyo mataas na semi-auroral map. So at least nasa 50% yung probability of aurora na visual, makikita ninyo dyan. Pero sa bandang Northern Hemisphere, medyo makikita rin, umaabot pa rin sa 50% yung auroral visuality. Well, dahil pa rin yan sa tuloy-tuloy na CME, ayan, yung mula pa kahapon, at tuloy-tuloy pa rin ang propagate ng radial velocity na maaaring umabot pa rin ng 500 to almost 600 km a second. So, expected yan. Patuloy pa rin na mababa ang dirigium absorption dahil wala namang direct impact yung CME, pero asahan na patuloy na mababa ang 20 to 80 meter HF band, at lalo na sa gabi, halos mula 10 meters hanggang 80 meters ang maapektuhan na high frequency band. So sa mga matataas na altitude po yan na kapag gagamit kayo ng radio frequencies. So ingat na lamang pong mga folks at inaasahan medyo poor ang reception ninyo kapag nasa mga matataas na altitude tayo. Ngayong araw maging sa gabi. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:32 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:13 PM. At ang ating moonrise na 33% illuminated na po, waxing crescent. So, titingnan natin, kaka-moonrise pa lamang at elevation 4 degrees. Elevation, so kaka-moonrise pa lamang dito sa may bandang east zone. At nag-moonrise pa lamang ito kaninang 10:37 AM at inasahang mamayang 11:58 PM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado, Linggo, gaya kahapon, ay patuloy pa rin makakaranas ng partly cloudy at localized thunderstorms maging sa Metro Manila. So, importante magdala po ng payong dahil hindi inaasahan ng mga localized thunderstorms sa atin sa Metro Manila, ha? Bukod sa magiging tinding sikat ng araw pa rin. Pero naglalaro po yung overcasting gloomy natin. So, nagkakaroon tayo ng ilang partly cloudy to mostly cloudy dahil sa laro ng remnants ng surface trap ni 99W dyan sa may bandang Kabisayaan, sa may bandang Central Visayas po. Bukas sa Linggo, maula pa rin ang ating maghapon at patuloy pa rin ang localized thunderstorms sa iba't ibang panig ng Metro Manila daw. Ngayong araw, ang ating tsansa na pag-ulan, 60 to 61% chance. Bukas ng Linggo ay naglalaro na sa at least 61% ang tsansa ng pag-ulan. High sa lawas temperature expected, 33 degrees Celsius. So medyo mababa ang forecast natin ngayon. Aabot daw ng hanggang 33 degrees Celsius lamang. Sana nga po para hindi naman grabe ang aming alinsangan. At sa lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius. Sa huling tala ni Pag-asa, base sa ating local weather advisory data feed, pero late na ito dahil alas 4 nila na itala ito at yung synopsis observation 3 AM na mataan nila sa layong 135 km na lamang sa may bandang East Surigao City, which is dyan nga po bumalandra itong si 99W. So 135 km ang layo nito sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Pero patuloy pa rin ang Easterlies. Ayan bumalandra na sa may bandang Eastern Visayas at ngayon nasa may bandang Central Visayas na ngayon yan. Which is, gaya na ating naunang report, dyan talaga babalandra yan
At kung hindi man siya naging aktibong low pressure, yung remnants nito, tatawirin yan ang Central Visayas. Which is nangyayari na nga po. At alam na ninyo na hindi tayo nagkulang ng pagre-report. Sa diretso agad sa ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-cyclonic convective storm, makikita po yung napakalawak na kaulapan ngayon dito sa may bandang Palawan. Ayan o. So, tumatawid na nga rito ang area ni 99W, yung low pressure area niya. At makikita natin sa pinaka-satellite imagery, nakakaranas ngayon ng malawakang pag-ulan ang buong parte na ito ng Palawan, lalo na sa Puerto Princesa hanggang El Nido. All the way na yan hanggang Baswanga, Coron, yan, Palawan. Ingat po at umaabot na rin sa ilang bahagi ng katimugan ng Occidental at Oriental Mindoro yung outer rain band niyan. Heavy rain showers to torrential almost ang magiging pag-ulan ngayon ninyo dyan sa may buong Palawan. Sa may west portions naman ng Visayas, ang buong Panay Island, kasama na ang buong Antique at Clan ang nakakaranas ng malawakang pag-ulan ngayon. At base naman sa heavy rain potential ay nakakaranas ang heavy rain potential ngayon ang buong bahagi ng Aklan, kasama na ang Capiz, yan. Maapektado na rin ang bandang Iloilo and the rest ng buong kanluran ng Antique, pababa na ng San Jose de Buenavista. Ingat po sa mga pagbaha at pag-unang lupa at mga potential po na pagbaha pa rin. Kabilang na ang bandang Negros region, especially ang Bacolod, ang buong Bacolod at ang buong bahagi ng kanluran ng Kamangkalan hanggang Sipalay. Yan, nakakaranas kayo ngayon malawakang moderate and heavy rain showers ngayon dyan. At patuloy pa rin na magiging maulan ang parte ng Cebu, Bohol, yan, hanggang dyan sa may bandang katimugan ng Siquijor. Maulap at maulan pa rin kayo dyan. At ilang bahagi sa may bandang Saudo Luzon, kasama na ang Romblon at buong bahagi ng Andiungan. Makakaranas kayo ngayon ng heavy rain showers dyan. Ingat po sa mga pagbaha, kabilang na ang Marinduque at Masbate. Magiging maulan pa rin ang buong bahagi ng Tacloban sa Leyte, kasama ng Ormoc at Southern Leyte pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin tayo dyan. Ingat sa mga malawakang pagbaha po, kabilang na ang southern part ng Samar o halos buong Samar. Especially sa bandang Borongan, Eastern Samar, pataas na yan, kabilang na ang Catbalogan. Pataas ng oras at 7 hanggang dyan na yan sa Lawang, Northern Samar. And the rest, moderate to some heavy rain showers ang umiiral ngayon sa paligid ng Calbayog hanggang dyan sa may bandang Lope de Vega at dyan sa may bandang Bobon. Ingat po sa mga biglaang flash floods at localized thunderstorms din ang iingat, ang iiral. So mag-ingat po ang lahat dahil kabilang na ang Northern Mindanao sa nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan. Ang Eastern Mindanao patuloy pa rin kayo na magiging maulan pero unti-unti magiging maulap na lamang kayo dyan, mga mangilang kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ang iiral sa buong Surigao Region, Caraga area, so kasama na ang Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur, Davao de Oro hanggang dyan na yan sa dulo ng Governor Generoso. Bagamat medyo magiging katamtaman na ang ilang parte ng Mindanao, magiging maaraw na, kasama na ang parte ng Davao del Norte at Davao del Sur, medyo nagiging maaraw na sa inyo dyan. Pero partly cloudy dito sa mostly cloudy pa rin ang iiral. So tuloy-tuloy pa rin mga localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Davao del Norte at Davao del Sur. Ganoon din ang mararanasan ng mga taga Davao Occidental and the rest ng Sorsogon, kasama ng Sarangani, South Cotabato, pataas ng Maguindanao del Sur, at Maguindanao del Norte, despite na medyo katamtaman ang lagay ng panahon, nagiging maulap at mga isolated rain showers din ang iiral na may mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po kung sakaling abutan kayo ng cluster ng heavy rain showers, lalo na dyan sa dulo ng Sarangani Island po. So ingat na lang po mga folks at the rest ng bandang North Cotabato hanggang Lanao del Sur na po yan, magiging katamtaman partly to sa musikaw din ng iiral at asahan ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Kabilang na ang Cagayan de Oro and the rest ng Lanao del Norte, papasok ng Misamis Occidental na mas makakaranas kayo ngayon ng malawakang pag-ulan and the rest ng Zamboanga Peninsula. Heavy rain showers po ang nararanasan ngayon ng mga taga Zamboanga del Norte hanggang dyan sa may bandang Zamboanga City, Zamboanga Sibugay at nakakaranas din ng moderate na heavy rain showers ang bahagi dyan sa may bandang Gupos at area ng Lapuyan, San Miguel at dyan sa may bandang boundary ng Diplahan and the rest ng Olutuanga Island. Sakop pa rin ng Zamboanga, Sibugay po. Moderate to heavy rain showers po. Ingat po sa mga biglaang malawakang pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Especially ang bandang Basilan at Tulo-Sulo, makakaranas pa rin ng moderate and heavy rain showers kayo dyan. Kaya ingat pa rin mga folks sa mga potential na malawakang pagbaha.
So halos ang Mindanao at ang Visayas pa rin, tuloy-tuloy pa rin kayo na makakaranas sa mga kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Mula naman sa bahagi ng Southern Luzon, nabanggit na natin ang ilang bahagi sa Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa ha. Pero mula sa may bandang Bicol Region, moderate and heavy rain showers din ang umiiral sa inyo dyan, mula Sorsogon, Legazpi, Catanduanes, hanggang dyan sa buong bahagi ng Camarines Sur. Ingat po at potentially magkakaroon pa rin kayo ng mga localized thunderstorms, kabilang na ang Camarines Norte at Quezon Province, especially pagpasok na yan ng Guinayangan, Narciso hanggang Gimaka at Atimunan, Quezon. Maulap din ang inyong himpapurin dyan. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog hanggang dyan sa may bandang area ng katimugang parte ng Calabarzon area sa Lucena at hanggang dyan sa may bandang Batangas, Tingloy at Calatagan, Batangas. Magiging maulap na rin ang parte ng Calamba at bandang Dasmariñas, Cavite. So maaring magiging maulap na rin at gloomy sa amin sa Metro Manila hanggang dyan sa may bandang San Jose del Monte, Bulacan. Asahan ng mga localized thunderstorms anytime kasama na ang NCR ha at bandang Bulacan ngayong maghapon mga folks. Pero pagsapit po dito sa hilaga ng Mabalacat, Pampanga at Angeles hanggang Central Luzon, mainit at malinsangan pa rin kayo. Mga ilang partly to sa Musikaw di lamang din ang iiral pero tuloy-tuloy pa rin na maaraw at mas maalinsangan kayo dyan, lalo na sa may bandang San Carlos. Magiging partly cloudy lang din ang iiral sa ilang bahagi ng kanluran ng Zambales, especially Olongapo at Bataan. So hopefully ay localized thunderstorms lamang, mangilang-ilang kalat-kalat pag-ulan ang iiral sa inyo. Pero the rest ng extreme Northern Luzon, mula dyan kasama na ang Mountain Province, Mapabenguet man yan, Ilocos Sur, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, and the rest dyan sa area ng dulo ng Cagayan, ay patuloy pa rin kayo na maaraw at malinsangan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin na mataas na heat index sa inyo dyan, kasama na ang Tugigaraw at ilang areas ng Ilagan, Isabela. Pagkulog at pagkilat lang din, pagsapit po sa may bandang baybay ng Isabela, dyan sa dulo ng Maconacon at Palanan, Isabela. Ganon din ang parte ng bandang Quezon Province pa rin ng Aurora sa Baler at Kasiguran Aurora. Asahan ng mga clusterized moderate and some heavy rain showers na pabugso-bugsong pag-ulan din na iiral sa inyo dyan maghapon. So ingat pa rin sa mga pagkulog at pagkidlat. So generally magiging gloomy ngayon ang paligid o halos buong paligid ng bansa. Magkakaroon ng malawakang pag-ulan lalo na sa kalurang bahagi ng bansa natin sa Palawan at west portion sa Visayas. Ingat sa malawakang pag-ulan dahil yung binanggit natin nung May 1 pa na malawakang maapektuhan ni 99W ay mas concentrated sa Central Visayas hanggang Palawan. Well, diretso agad tayo sa ginagamit natin computer-generated tropical cyclone sector. Kagabi pa po, inalis na ng aking tropical cyclone sector sa listahan si 90W, which is hindi nga po nagtagal dahil base nga po sa ating analysis, yung remnants kasi ni 90W dito ay nahatak ng embedded ni 99W. Yan, yung circulation niya kasi pa-counterclockwise, so yung surface trap nitong si 90W ay bumalandat na hatak nitong si 99W. So, na-dissolve kaagad siya. Kahapon ng hapon po yan at paggabi. So, gabi na po nang inalis ng aking tropical cyclone sector. At kung titingnan natin sa Himawari RGB, ay halos mga cluster na lamang na mga kaulapan ang nakikita dito na remnants ni 90W. At hindi na natin nakikitaan ng significant na sirkulasyon. So, mga ilang kaulapan na lamang ang makikita dito na magbabunsod lamang ng mga maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi gaya ni 90W ay makikita natin ay malawakan ang nagiging outer rain band niya sa buong Central Visayas hanggang Palawan area. At makikita natin ang mapakamalawakang heavy rain showers ngayon na umiiral dyan. Ayun, napakalawak po at nakita natin mula pa sa pinaka-Genesis forecast, maapektuhan talaga ang buong Visayas area hanggang Palawan within 72-hour period, which is nangyari nga po. Kahit na hindi ito naging isang aktibong low pressure area. Dahil alam naman natin, kahit low pressure area, maaari pa rin magdala yan ng malawakang ulan. So dito ay makikita pa rin sa satellite imagery ang actual na mga malawakang pag-ulan. At so far as of 11 o'clock, habang inuulat natin ngayon, nandito na ngayon yan sa layong susukatin na malapit lang sa may bandang San Ramon o Panaan Island. So sa may layong 6 kilometer almost. Yan, mga around 6 kilometer diyan sa east ng Panaan Island. Sakop yan ng Southern Leyte pa rin. Yan.
Nandyan na ngayon siya, o bandang paligid o around ng Dinagat Island at Southern Leyte ang pinakasentro ngayon ni 99W. At mapapansin natin ay kumikilos nga po ito pa west-northwestward mula rito at bumalandra pa ganyan. Tinaasan nga natin within 72 hour ay lalabas nga ito sa may bandang kanluran nga po ng Palawan o pagitan ng Palawan at Mindoro area. Yan. So, May 1 pa lamang binanggit na natin yan. So, nangyari nga po yung malawakang pag-ulan at naapektuhan na ngayon ang buong Visayas at nagkaroon na nga po ng ilang pagbaha dyan sa area. So, ang NDRRMC sana nakapaghanda na po ng evacuation sa mga naapektuhang pagbaha at patuloy pa rin na inuulan ang bandang kanluran ng Visayas. So, ingat po at asahan ang mga pagbaha sa mga local government units natin. Tulungan naman natin ang ating mga kababayan sa maaaring dulot ng pagbabaha na dadalhin nitong si 99W. So, despite na hindi siya naging malakas na aktibong low pressure area, ang central air pressure niya ngayon 1,006 hectopascal. So, napakaalanganin pa rin niya na kumikilos pakanluran 18 km an hour po. So, medyo mabilis-bilis ang pagkilos niya ngayon pakanluran. So, baka within 24 hours, nandiyan na yan sa may bandang kanlurang bahagi ng Palawan area or bandang dito sa may bandang kanluran ng Visayas, ng west portion sa Visayas yung sentro niya, or maaring nasa may bandang West Philippine Sea na in the next 24-hour period po. At kita po ang malawakang pag-ulan na nagdadala nito na matinding pag-ulan ang nararanasan ngayon ng mga taga Puerto Princesa hanggang dyan sa bandang El Nido, Palawan. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. At wala namang kasalukuyang paglakas pa rin itong si 99W na natiling mababa. Pero yung dala niyang pag-ulan ang nakaapekto ngayon sa Central Visayas at Palawan area. Pero sa Metro Manila, gaya ng ating Genesis, mga 10 to 20% lamang na maapektuhan tayo. So medyo maganda-ganda rin yan para makontrol ang grabing init sa Metro Manila. Ayan, yung ilang mga kaulapan na may dalang water vapor. Yan, base dito sa parang himawari satellite natin, nagiging overcast and gloomy na ngayon, kasama na ang Metro Manila. So magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-katapag ulan na may mga localized thunderstorms anytime maghapon. So medyo ingat na lamang po mga folks dahil sa patuloy pa rin na malawakang pag-ulan pa rin. Ingat na lang, kabilang na ang parte ng Quezon Province. Binanggit na po natin kanina sa ating analysis forecast kanina. At wala naman sa ating mga tropical cyclone combination, wala pa rin naka-forecast, maging ang ensembles, walang itinaas. So expected ang Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Centers ay wala silang itinaas na ensemble. Pero aktibo na nakatutok ang satellite imagery na makikita natin dito na tinatawid na ngayon ni 99W ang buong Kabisayaan area. Yun. So yun naman po ang magiging analysis natin ngayon at diretso agad tayo sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring for significant ng paglakas nitong si 99W just in case. Yung Genesis natin every 3 PM kasi madalas nag-update yan eh. So ipopost ko na lamang sa Facebook page yung latest update niyan, yung forecast ni 99W according sa latest Genesis para mas updated po tayo. So mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita natin napaka-insignificant pa rin yung development ni 99W at wala tayong nakikita dito na paglakas, pero yung malawakang pag-ulan na umiiral ngayon sa Visayas area. Wala na po si 90W base dito sa ating global spectral model. Yung mean sea level pressure niya ay mataas pa rin, 1,008 hectopascals pa rin ang pinakamababa according dito. Kaya wala talaga itinataas na tropical cyclone advisory. Negative pa rin sa ating West Pacific Basin. Yan, mababa na ngayon yung vorticity dito dahil nasa kalupaan na nga po, dinadaanan na ang kalupaan ng bansa natin. So wala po tayo ina-expect na paglakas nitong si 99W. So magre-retain na lamang siya as invest na magdadala ng malawakang pag-ulan sa Visayas area at Palawan area within 72-hour period po. So ngayon mga around 22 to 30 hour na lamang hanggang sa ito'y makalabas ng West Philippine Sea dyan sa may bandang kaluran po ng Palawan o pagitan po ng Palawan at Mindoro area. At wala sa mga computer models, ganon din, napakatahimik na ngayon ang forecast ni GFS. Ayan o. So may mga ilang surface top na lamang ang nakikitaan dito pero halos hindi nakita. At wala na po dito sa list ng GFS itong C90W nga.
yung genesis ni ECMWF, which is nangyari nga po ngayong araw at kahapon. At kay NABGEM naman ay patuloy pa rin na inalis na rin pala, tinanggal na rin si 90W at yung ilang remnants si 99W medyo nakikitaan pa rin dito sa bandang Central Visayas, which is nangyayari nga po yung analysis forecast natin na 50% to 60% nga po. So malalaman natin ngayong 3 PM yung latest genesis ni 99W kung bumababa na rin yung forecast niya, dahil yung huling report natin, nag-scatter siya pagtawid niya ng bandang Central Visayas. Bumaba bigla yung kanyang yung maapektuhang lugar, bumaba yung apektadong lugar kasi nakaranas na ng malawakang ulan mula pa kahapon ang Eastern Visayas hanggang Central Visayas po kagabi. So yun lamang po, at wala tayong magiging komento sa anumang susunod na bagyo dahil wala po tayong namamataan so far na mga susunod na bagyo o anumang low pressure area. However, mula sa ating bagong report na magiging possible tropical cyclone development for the month of May, ayan, nakikita po yan. Ayan po. Yung latest report natin kahapon, in-upload natin sa ating Facebook page. Makikita nito, 1 hanggang 2 tropical cyclone ang maaring mabuo, pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero 35% chance dito na magkakaroon ng posibleng landfall directly dito sa Luzon area. So maaring dito na naman sa Luzon, babalandra kung pumasok yung 35% na yan. Pero 60% dito na may tsansa na may isa sa mas malakas na bagyo na maaring ma-develop o mas malakas pa sa severe tropical storm or typhoon category. Pero magkakaroon nito ng tsansa ng paglapit lamang sa may bandang silangang bahagi ng bansa, sa may bandang eastern sections na ating bansa. So, posibleng dito yan lumakas paglapit ng bandang Bicol region o Southern Luzon, or bandang dito na yan sa may bandang Isabela or Kasiguran, Aurora, lalapit. And then, medyo lilis daw ito. Yan, halos lilis ito, pero hindi ibig sabihin hindi maapektuhan ang silangang bahagi ng ating bansa. Dahil kung lumakas yan, nag-severe tropical storm yan, or higit pa, malawakan po, maapektuhan pa rin yan sa bandang Luzon. Although, hindi siya nakikitaan ng landfall scenario. Yun po yung sinasabi natin sa 60%. Dahil yung tsansa na magkakaroon nga po ng pag-landfall ay 35% alinman sa isa sa magiging malakas na bagyo po. Yun po ang explanation dyan. At itong kulay light blue na ito yung 30% chance na posibleng mayroong mas mababa na aktibong low pressure area o any tropical cyclone lalalapit sa may bandang Eastern Visayas, tapos tatawarin nito ang buong Kabisayaan at babalandra ito sa may bandang kaluran ng either ng Batangas or Mindoro. Pero 30% chance lang ito na mangyayari yan. Mas matataas ang porsyento, typically bandang Bicol region ito lumalapit or bandang Eastern Luzon. And then may mga tsansa na malakas ang posibilidad na magiging mas malakas na mga tropical cyclone ito habang lumalapit ito sa silangan ng bansa. So sana, yung 35% na maaring magkaroon ng landfall dito, saan ba posibleng maglandfall ito? Kung didiretso yan, maaring dito yan, sa may bandang Central Luzon. Posible sa Central Luzon yan, bumalandra, or bandang dulong-dulo yan, ang bandang Cagayan Valley. Kung yan ay magdadirect didirekta yan sa kalupaan ng Luzon pag pumasok yung 35% chance na yan, yun po yung paliwanag dyan. So, sa ngayon, base dito sa mga forecast natin, yung simulation nito between 1945 hanggang year 2000 po. Yung ating simulations dito. At mula dyan sa mga taon na yan, nakikita natin ang kadalasan na bagyo na lumalapit lamang sa silangan ng Northern Luzon. Ayan yung mga pula yan, naging typhoon category. Yung mga mas pulang-pula na yan, mga typhoon category to super typhoon category ang mga yan. Ayan Pero kung mapapansin ninyo, halos dikit lamang siya sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Kaya lang, siyempre, hindi ibig sabihin hindi pa rin tayo maapektuhan. Malawak pa rin ang apektado niyan sa Luzon hanggang Bicol region pa rin yan. Kahit hindi ito maglandfall sa anumang kalupaan sa Luzon. So mag-ingat pa rin po kahit na hindi magkaroon ng landfall scenario. Mas masaklap kung magkaroon pa ng pagla-landfall. So yun po ang ating pakaingatan just in case. So again, 1 hanggang 2 tropical cyclone ang maaring pumasok o mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. 35% dito, isa sa 2 bagyo ang maaring magkaroon ng direct landfall sa bansa. So maliit ang tsansa, pero kung sakaling 1 hanggang 2 ang mabuo,
60% dito ay posibleng mayroong mas malakas na bagyo ang posibleng mag-develop at mag-enhance from severe tropical storm to typhoon category o higit pa. So, yun lang po ang pinaka simpleng paliwanag natin dyan mga folks. Ito ay hindi galing sa data forecast ni Pag-asa. Inuulit ko po. Pinaka-disclaimer ko po yan. Hindi ito galing sa data ni Pag-asa. Ito ay simulations ng NOAA at iba't ibang mga weather agencies na ating ginather. Para magkaroon ng idea ating mga kababayan, just in case, magkaroon tayo ng isang aktibong low pressure area na namamataan, probably nagde-develop yan dito sa silangan ng Mindanao. Typically, mga bandang south of Guam madalas mabubuo yan. Kung sa loob naman sa mabubuo, usually dito sa may bandang silangan ng Mindanao mabubuo, then kumikilos pa northwestward. Yan. So any areas na makapasok ng PAR at mabuo ay dyan posible na maaring magsimula yan na lumakas hanggang sa kikilos ito pahilagang kanluran nga po at maaring lumapit nga po sa anumang lugar sa southeastern Luzon or northeastern part ng Luzon kapag ito ay lumakas. Samantala sa ulat lindol, ay kagabi, actually bandang kahapon po ito nagkaroon ng malakas na pagyanig. Yan, kung titingnan natin yung International Seismic Network, yan, kahapon nagkaroon ng malakas na pagyanig at na-detect na ating seismometer. Ayan, magnitude 7.4 ay naitala ito oras sa Pilipinas, mga alas 9:58 ng gabi sa may bandang Drake Passage. Magnitude 7.4 po ito na may epicenter depth lamang na 10 km. So siniswerte pa rin dahil nasa dagat ang epicenter dito at napakarami na pong cluster na aftershocks. Ayan o, nagkaroon pa ng magnitude 6.4 dito. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Ingat po kung may mga kababayan po tayo sa may bandang South America, malapit sa may bandang Tasman Island. Halos, yan, pagitan ng Drake Passage. So ingat po sa mga kababayan natin kung meron mang mga Pilipino tayo na nakatira dyan. So na-detect yan na aking seismometer. Ayan, bandang so halos mag-alas 9. Halos alas 9 na po ito dito sa Pilipinas nang ma-detect yang pagyanig na yan sa Drake Passage, South America. Yan. Lakas po yan. So yan yung kauna-unahang malakas na paglindol ang naitala sa kanila ngayon sa may bandang South America po yan. Ayan o, South America po yan. Yan. Pero pinakamalapit nito sa may bandang Falkland Islands o pagitan ng bandang Antarctica pa ang pagyanig. So, ang probability chances ng damages sa may bandang malapit na isla dito ay mataas. Pero puro snow naman yan at napakaginaw ng area na yan, napakamalamig. Maaring maramdaman ng mga taga Rio Grande, so maaring magkaroon pa rin ng medium na damages. Hopefully, wala naman sana. At tuloy-tuloy pa rin yung mga aftershocks niyan hanggang ngayong araw na ito. Ayun, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagyanig. At so far, ngayong umaga, meron pa rin magnitude 3.7. So tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks hanggang ngayong araw na ito. Ingat po sa mga kababayan natin kung mayroong mga nakatira dyan. Sa ating bansa naman ay wala naman so far tayo na itala pero may mga ilang mga magnitude 4 plus ito mula kagabi, kahapon at madaling araw. Ayan, aftershocks ito ng Drake Island pa rin. Sa Drake Island pa rin yan ha. Ang pagyanig na yan. Pero sa loob ng ating bansa ay so far kaninang 1:07 AM nakapagtala ng magnitude 4.1. Pero malayo naman ito sa may bandang Sarangani na naman around Indonesian Peninsula, Sarangani, Davao Occidental. Naganap ito 1:07 AM, magnitude 4.1 po ito. After naman yan ay wala naman sumunod na magnitude 4 pero may mga sunod-sunod na kagad na mga ilang mahihinang pagyanig sa may bandang Kamindanawan po. Yan. Since hindi pa yata na-filter ni PBOX yung separation ng month of April and May, so baka hindi natin maibilang yung total ha, kasi magsasama na naman, baka nakahalo pa rin yung total earthquake ng April tsaka May. So antayin po natin yung ma-separate po yan para mabilang natin ng accurate. Pangit naman kung mabibilang pa rin natin yung pati yung month of April. Pero asahan natin medyo konti pa lamang po yung total earthquakes natin dyan. Ingat lamang dahil madalas-dalas ang pagyayinig sa may bandang katimugan bahagi ng ating bansa at medyo
dumadami kaagad yung mga minor to moderate earthquakes natin sa bansa. So far, ikatlong araw pa lamang ng May yan. Marami-rami na rin kaagad ang mga mahihinang pagyanig. At sa ibang bansa naman, malalakas na kaagad ang mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikatlong araw ng May 2025. At hanggang dito na ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 3, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. Well, especially yung pinag-iingatan lang natin yung mga possible na pagbaha. Dulot nga po ng magiging apektadong lugar, Dalani 99W. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.